Kumusta mga kasaliksik? Bakit nga ba tila galit na galit ang Amerika sa China? Sa kabila ng pagiging daan-daang milyang layo, bakit parang nasa estado ng malamig na digmaan ng dalawang pinakamakapangyarihang bansa sa daigdig? Hindi ba't mas madali sanang pabayaan na lamang ang isa't isa? Magtuon na lang ng pansin sa kani-kanilang suliranin. Subalit, tila hindi ganito ang nangyayari. Sa halip, lalong umiigting ang tensyon sa pagitan ng Washington at Beijing. Ang mga galit at bintang ay patuloy na nagliliyab at tila hindi ito basta-bastang maglalaho. Ngunit ano nga ba talagang mga ugat ng hidwaan na ito? Bakit sa gitna ng makabagong panahon ng teknolohiya, ekonomiya at globalisasyon, para bang mas umiigting pa ang alitan ng dalawang makapangyarihang bansa? Magsimula tayo sa pinakaugat ng hidwaan, ang ekonomiya. Ang mabilis na pag-angat ng China bilang pandaigdigang economic powerhouse ay isang pangunahing dahilan kung bakit nababahala ang Amerika. Matagal nang kinikilala ang Amerika bilang dominanteng puwersa sa world trade, lalo na sa larangan ng high-tech industries. Ngunit unti-unti tila nagbabago ang ihip ng hangin. Ang China, sa tulong ng mga programa nito tulad ng Made in China 2025, ay naglalayong manguna sa artificial intelligence, semiconductors at renewable energy. Ang layunin ito ay tila isang direktang hamon sa industriyang matagal nang pinangungunahan ng mga Amerikanong kumpanya. Sa isang ekonomiyang globalisado, kung saan ang kompetisyon ay nagiging mas matindi, nararamdaman ng Amerika na ang mabilis na pag-usad ng China ay hindi lamang simpleng pag-unlad ng isang bansa, kundi isang potensyal na pagbabanta sa kanilang pang-ekonomiyang supremacy. Bukod pa rito, naroon din ang militarisasyon ng South China Sea, isang isyu na hindi mapalampas ng Amerika. Ang West Philippine Sea na sakop ng mas malawak na South China Sea ay naging sentro ng kontrobersya sa pagitan ng China at ng mga kalapit na bansa. Kasama na dito ang Pilipinas. Ang pagtayo ng China ng mga artificial islands na nilagyan ng airstrips at military bases ay nagdulot ng malalaking pag-aalala sa Estados Unidos. Para sa Amerika, ang hakbang na ito ay hindi lamang isang simpleng pag-angkin ng teritoryo. Ito ay isang direktang hamon sa kalayaan ng paglalayag at isang pagsubok sa naval supremacy ng Amerika sa rehiyon ng Indo-Pacific. Sa pananaw ng Estados Unidos, ang pagpapalakas ng presensya militar ng China sa karagatang ito ay maaaring magdulot ng kawalang estabilisasyon sa rehiyon, isang sitwasyong hindi nila maaaring baliwalain. Maliban sa ekonomiya at militar, isa pang aspeto ng hidwaan ay ang cyber espionage at intellectual property theft. Sa loob ng maraming taon, patuloy ang akusasyon ng Amerika na ang China ay gumagawa ng malawakang cyber attacks sa mga Amerikanong kumpanya at ahensya ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng mga atakeng ito, sinasabing nananakaw ng China ang mga sensitibong impormasyon mula sa mga military secrets hanggang sa mga makabagong teknolohiyang pang-industriya. Ang corporate espionage na ito ay hindi lamang nakakasira sa kumpiyansa ng mga negosyo. Ito rin ay naglalagay sa Amerika sa alanganin. Para sa mga lider ng Estados Unidos, ang ganitong uri ng aktibidad ay hindi lamang isang uri ng modernong espiya, kundi isang direktang paglusob sa kanilang ekonomiya at seguridad. Sa kabila ng mga hidwaang ito, lumalawak pa ang saklaw ng alitan sa larangan ng geopolitika sa pamamagitan ng Belt and Road Initiative o BRI. Pinalalakas ng China ang impluwensya nito sa maraming bansa sa Asia, Africa at maging sa Europa. Ang proyektong ito ay tila nagiging tulay ng China upang makaabot sa mga malalayong lugar, magtatag ng bagong mga alyansa at maglagay ng pundasyon ng kanilang impluwensya. Bagamat mukhang isang pandaigdigang development project, itinuturing ito ng Amerika bilang isang estratehikong banta. Sa mata ng Washington, ang Belt and Road Initiative ay hindi lamang simpleng ekonomiyang hakbang. Ito ay isang geopolitical maneuver na maaaring magresulta sa pagkawala ng pandaigdigang tiwala at kaalyado ng Amerika. Sa ganitong kalagayan,
mas lalong tumitindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, lalo na't kapwa sila naglalayong mapanatili ang kanilang impluwensya at kontrol sa maraming rehiyon. Huli, ngunit hindi kailanman mas mababa sa listahan ang isyu ng human rights violation at ideological na labanan. Ang Amerika ay matagal nang kilalang tagapagtanggol ng demokrasya at human rights sa buong mundo. Samantalang ang China, sa kabilang banda ay matagal ng kritisismo dahil sa kanilang mga aksyon sa Xinjiang, Hong Kong at Tibet. Ang Amerika ay hayagang tumutuligsa sa mga kampo ng re-education, political suppression at censorship na nagaganap sa China. Sa mata ng Washington, ang mga aksyon ng China ay hindi lamang labag sa karapatang pantao. Ito rin ay isang ideological na hamon sa liberal democracy na matagal na nilang ipinaglalaban. Habang mas tumitindi ang global scrutiny laban sa China, mas nagiging mahirap para sa dalawang bansa ang makahanap ng pagkakasunduan. Ang alitan sa ideolohiya, tulad ng iba pang dahilan, ay nagpapanatili ng tensyon at naglalagay sa dalawang makapangyarihang bansa sa isang walang katapusang banggaan. Sa kabuuan, hindi may tatangging maraming ugat ang galit ng Amerika sa China. Ang mga isyong pang-ekonomiya, militar, cyber, geopolitical at ideological ay sama-samang nagiging hadlang sa pagkakaroon ng normal na relasyon ng dalawang bansa. Sa halip na humupa, tila patuloy na tumitindi ang alitan. Bagamat ang globalisasyon ay dapat sana'y magdala ng mas magandang pakikitungo sa pagitan ng mga bansa, ang Amerika at China ay patuloy na nananatili sa magkabilang dulo ng spektrum. Tila walang balak na bumitaw sa kani-kanilang posisyon. Sa ganitong kalagayan, ang tanong ay hindi na kung kailan matatapos ang tensyon, kundi kung paano ito mauuwi sa isang tahasang banggaan o isang mas maayos na kompromiso. Sa kasalukuyang taon ng 25, mas pinaiigting ng Amerika ang kanilang mga hakbang upang supili ng patuloy na paglakas ng China sa bawat aspeto ng pandaigdigang kompetisyon, mula sa ekonomiya at teknolohiya hanggang sa seguridad at diplomatikong alyansa. Kumikilos ang Estados Unidos upang masugpo ang kanilang itinuturing na pangunahing kalaban sa pandaigdigang kapangyarihan. Sa ganitong paraan, inilalatag ng Amerika ang kanilang mga estratehiya upang mapanatili ang kanilang dominasyon at hadlangan ang mas ambisyosong layunin ng China. Isa sa mga pangunahing hakbang na isinasagawa ng Amerika ay ang mahigpit na pagpataw ng economic sanctions laban sa mga kumpanyang Chinese na may kaugnayan sa kanilang military-industrial complex. Partikular nilang pinupuntirya ang semiconductor at artificial intelligence industries, mga sektor na kritikal para sa makabagong teknolohiya at depensang militar. Sa pamamagitan ng mga sanctions na ito, sinusubukan ng Amerika na bawasan ang kakayahan ng China na palakasin ang kanilang military capabilities. Gayon din ang kanilang abilidad na makipagkumpetensya sa mga advanced technological fields. Ang intensyong ito ay hindi lamang para mapanatili ang strategic advantage ng Amerika, kundi para rin maiwasan ang posibleng pag-usbong ng China bilang pangunahing supplier ng cutting-edge technologies sa pandaigdigang merkado. Kasabay ng pagpapatupad ng sanctions, pinapalakas din ng Amerika ang kanilang military presence sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ang patuloy na pag-deploy ng mga tropa at kagamitan sa mga base militar sa Japan, South Korea at Pilipinas ay malinaw na nagpapakita ng dedikasyon ng Amerika sa pagpapakita ng puwersa. Bukod dito, mas madalas at mas malawak na ngayon ang naval exercises kasama ang mga kaalyadong bansa tulad ng Australia at India. Ang mga ehersisyong ito ay hindi lamang pagpapakita ng puwersa kundi isang malinaw na mensahe sa China na ang Amerika ay may kakayahan at determinasyon na pangalagaan ang kalayaan ng paglalayag at ang seguridad ng rehiyon. Sa pamamagitan ng ganitong hakbang, layunin nilang gawing mas mahirap para sa China
na ipatupad ang kanilang mga territorial claims at masiguradong ang mga kaalyado ng Amerika sa rehiyon ay hindi mawawalan ng kumpiyansa sa kanilang proteksyon. Bukod pa sa pagpapalakas ng military presence, mas pinag-iibayo rin ng Amerika ang kanilang diplomatikong alyansa. Ang mga kasunduan tulad ng AUKUS, isang trilateral security pact sa pagitan ng Australia, United Kingdom at United States, ay idinisenyo upang mapalakas ang naval capabilities ng Australia laban sa lumalawak na impluwensya ng China. Samantala, ang Quadrilateral Security Dialogue o Quad na binubuo ng Estados Unidos, Japan, Australia at India ay nagiging mas aktibo at mas organisado na layuning hadlangan ang hegemonya ng China sa rehiyon. Ang mga alyansang ito ay higit pa sa simpleng papel. Ang mga ito ay nakabatay sa konkretong kooperasyon sa larangan ng depensa, ekonomiya at teknolohiya. Sa ganitong paraan, hindi lamang lumilikha ng mga hadlang ang Amerika laban sa China. Nagtatatag din sila ng mas matibay na network ng mga kaalyado na magkasamang magbibigay ng presyon sa Beijing. Ang teknolohiya ay isa sa pinakamahalagang larangan ng kompetisyon sa pagitan ng Amerika at China. Upang mapigilan ang mabilis na pag-usbong ng China sa larangang ito, pinapatupad ng Amerika ang mga regulasyon na pumipigil sa pag-export ng mga critical technologies patungong China. Sa mga regulasyong ito, kabilang ang pagbabawal sa advanced chips, artificial intelligence systems, at quantum computing technologies, mga pangunahing sangkap ng makabagong depensa at ekonomiya. Sa pamamagitan ng pagpigil sa pagkuha ng China sa ganitong mga teknolohiya, pinapalakas ng Amerika ang kanilang posisyon bilang leader sa innovation habang pinahihirapan ng China na maabot ang kanilang mga ambisyosong layunin sa pagiging global high-tech superpower. Ang hakbang na ito ay isang kritikal na bahagi ng estratehiya ng Amerika upang masigurong hindi malalampasan ng China ang kanilang kakayahang teknolohikal. Habang hinaharangan ng Amerika ang China sa teknolohiya, nagbibigay din sila ng alternatibong pagpipilian sa ibang mga bansa upang hindi ito masyadong umasa sa Belt and Road Initiative ng China. Sa pamamagitan ng pagpopondo ng mga alternatibong infrastruktura sa Asia, Africa at iba pang rehiyon, sinusuportahan ng Amerika ang mga proyektong nagbibigay ng mas balanseng opsyon para sa mga umuunlad na bansa. Ang layunin nito ay hindi lamang maiwasan ang pagkakaroon ng monopolyo ng China sa pandaigdigang infrastruktura, kundi masiguro rin na ang mga bansang ito ay mananatiling malaya mula sa masyadong malaking impluwensya ng Beijing. Sa ganitong paraan, pinapalawak ng Amerika ang kanilang soft power habang tinatanggalan ng oportunidad ang China na gawing leverage ang kanilang economic investments sa larangan ng geopolitika. Sa kabuuan, ang mga hakbang na isinasagawa ng Amerika ngayong 25 ay hindi lamang basta-basta mga kontra-China na hakbang. Ang mga ito ay masusing binalangkas upang mapanatili ang balanseng pandaigdig sa ekonomiya, seguridad at teknolohiya. Sa pamamagitan ng economic sanctions, mas pinatibay na presensyang militar, mas matibay na alyansa, mga teknolohikal na restriksyon, at suporta sa alternatibong infrastruktura. Sinusubukan ng Amerika na gawing mas mahirap para sa China na palawakin ang kanilang kapangyarihan. Habang patuloy ang tensyon, malinaw na ginagawa ng Estados Unidos ang lahat upang manatiling dominante sa pandaigdigang entablado at maibalik ang balanse ng kapangyarihan pabor sa kanila. Upang maitulak ang China sa isang sitwasyon ng pagsuko, masinsinang tinitingnan ng Amerika ang lahat ng aspeto ng kanilang kapangyarihan at kahinaan. Isa sa mga nakikitang pahiwatig ng posibleng pagbagsak ng China ay ang pagbagal ng kanilang ekonomiya. Bagamat matagal nang kinikilala ang bansa bilang isa sa pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa mundo, tila hindi na ito totoo ngayon.
Sa kasalukuyan, patuloy ang pagtaas ng kanilang utang. Humaharap ang kanilang real estate sector sa seryosong krisis at nawawalan sila ng mahalagang foreign investments. Ang dating matatag na makina ng ekonomiya ng China ay nagiging pasanin. Ang kanilang pondo na dati ginagamit upang bilhin ang mga infrastruktura, teknolohiya at impluensya sa buong mundo ay tila unti-unting nauubos. Ito'y nagbibigay ng malaking pagkakataon sa Amerika na palakasin ang presyon at gawing mas mahirap para sa China na muling makabangon. Dagdag pa rito, kapansin-pansin ang paglayo ng mga multinational companies mula sa China. Maraming malalaking negosyo, mula sa industriya ng teknolohiya hanggang sa consumer goods, ang lumilipat sa mga alternatibong lokasyon tulad ng India, Vietnam at Mexico. Ang pangunahing dahilan nito ay ang mataas na gastusin sa China, kasama na ang pagtaas ng minimum wage, regulasyon ng gobyerno, at ang banta ng economic restrictions mula sa Amerika. Ang pag-atras ng mga dayuhang kumpanya ay hindi lamang bumabawas sa dayuhang pondo ng China, kundi nagpapalakas din sa mga ekonomiya ng kanilang mga karibal. Sa ganitong paraan, pinapahina ng Amerika ang posisyon ng China bilang pangunahing manufacturing hub sa mundo at ginagawang mas mahirap para sa kanila ang manatili sa isang dominanteng posisyon. Hindi rin maitatanggi ang epekto ng internal unrest sa China. Sa ilalim ng mahigpit na censorship at political suppression, unti-unting lumalakas ang dissatisfaction ng mga mamamayan. Sa kabila ng mga pagsisikap ng gobyerno ng China na panatilihin ang kontrol, mas nagiging malinaw na ang economic hardships ay hindi basta-basta natatakpan ng propaganda. Sa iba't ibang bahagi ng bansa, may mga ulat ng mga protesta, paglulunsad ng online criticism, at kahit sa mga saradong komunidad, naroon ang pagkabahala at galit. Habang mas umiigting ang galit ng mga tao sa loob ng bansa, lalong humihina ang kakayahan ng Beijing na magpakita ng solidong front sa harap ng pandaigdigang hamon. Ang sitwasyong ito ay nagbibigay ng oportunidad sa Amerika upang itulak ang China sa mas mahirap na posisyon. Bukod sa pagtaas ng galit ng mga tao, naroon din ang mga senyales ng pagkakalugi ng mga Chinese state-owned enterprises, SOEs. Ilan sa pinakamalalaking negosyo ng China, partikular na sa real estate sector, ang nakakaranas ng matinding problema. Halimbawa, ang Evergrande at Country Garden, na dating mga haligi ng construction industry ng bansa, ay ngayon ay nalulugi. Ang pagbagsak ng mga higanteng kumpanya na ito ay nagdudulot ng domino effect sa ekonomiya ng China, kung saan ang mga manggagawa, supplier, at bangko ay nahihirapan din. Sa ganitong kalagayan, nagkakaroon ang Amerika ng malinaw na indikasyon na hindi na maayos ang takbo ng ekonomiya ng kanilang karibal. Ang pagkakalugi ng mga pangunahing kumpanya ay nagpapakita ng mas malaking problema sa loob ng sistema ng ekonomiya ng China. Isang bagay na maaaring gamitin ng Amerika upang mapilitan ang China na lumambot ang posisyon sa ilang kritikal na issue. Higit pa rito, humihina na rin ang pandaigdigang tiwala sa China. Ang pagbaba ng dayuhang pondo, pagbagsak ng exports, at pagbaba ng confidence index ng global markets ay nagpapakita na ang dating impresyon ng China bilang isang economic powerhouse ay unti-unti nang nawawala. Maraming investors ang nag-aalangan ng muling maglagay ng kanilang pera sa China. At ang pagbaba ng exports ay nagpapahiwatig na kahit ang tradisyonal nilang merkado ay naghahanap na ng alternatibo. Habang humihina ang tiwala sa kanilang kakayahang mag-deliver ng matatag na ekonomiya, mas nagiging mahirap para sa China na panatilihin ang kanilang impluensya sa ibang mga bansa. Ito rin ay nagbibigay ng pagkakataon sa Amerika na muling palakasin ang kanilang network ng mga kaalyado at gawing mas komplikado para sa China ang patuloy na pagpapalawak ng kanilang kapangyarihan. Ang mga senyales na ito, mula sa pagbagsak ng ekonomiya, pag-alis ng mga dayuhang kumpanya,
internal unrest, pagkakalugi ng mga SOEs, hanggang sa paghina ng pandaigdigang tiwala, ay nagpapakita ng isang unti-unting pagdulas ng China sa kanilang posisyon bilang pangunahing karibal ng Amerika. Sa pamamagitan ng masinsinang pagpapatupad ng mga estratehiya, ginagamit ng Amerika ang mga indikasyong ito upang higit pang pataasin ang presyon sa Beijing. Habang patuloy ang pagbabago sa pandaigdigang landscape, ang mga hakbang ng Estados Unidos ay hindi lamang nakatuon sa simpleng pagsupil sa China. Ito ay isang maingat na plano upang ipakita sa buong mundo na ang dominasyon ng Beijing ay hindi permanente at na ang kanilang pagbagsak ay maaaring maging simula ng isang bagong era ng pandaigdigang balanseng kapangyarihan. Ang kasalukuyang kalagayan ng West Philippine Sea, WPS, ay tila nagpapakita ng mga pagbabago sa pananaw at pagkilos ng China patungkol sa kanilang mariing posisyon dito. Sa kabila ng mga nakalipas na tensyon, unti-unti nang lumalabas ang ilang indikasyon na maaaring handa na ang Beijing na pagbigyan ng Pilipinas sa issue ng WPS. Bagamat hindi hayagan ang kanilang paggamit, may mga kilos na maaaring magpahiwatig ng kanilang intensyon na magbigay daan sa mas mapayapang resolusyon. Isa sa mga palatandaan ay ang pag-iwas ng China sa direktang sagupaan sa West Philippine Sea. Habang pinapalakas ng Amerika ang kanilang military presence sa Pilipinas, nagiging mas maingat ang China sa kanilang mga aksyon upang hindi lumala ang sitwasyon. Imbes na itulak pa ang agresibong postura, mas nagiging mahinhin ang kanilang kilos sa WPS. Sa bawat naval exercise ng Amerika sa rehiyon, sa halip na sagutin ito ng puwersa, mas pinipili ng China ang hindi direktang konfrontasyon. Bagamat maaari itong tingnan bilang simpleng taktikal na desisyon, maaari rin itong basahin bilang isang pagkilala sa katotohanang mas makabubuti sa kanila ang pag-iwas sa mas malaking gulo. Bukod sa pagbawas ng tensyon, may mga ulat na nagpapahiwatig ng kahandaan ng China na makipagkasundo sa Pilipinas para sa joint exploration ng oil at gas resources sa WPS. Ang pagpayag ng China na makipagtulungan sa halip na angkinin ang lahat ng benepisyo mula sa yamang dagat ay isang positibong senyales. Ang hakbang na ito ay maaaring magpakita na mas handa na silang magkompromiso, na maaaring magresulta sa mas maayos na relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang ganitong kasunduan ay hindi lamang magpapaluwag ng tensyon, kundi maaaring magbigay daan sa isang mas malinaw na kasunduan sa pagkilala ng karapatan ng Pilipinas sa mga teritoryo nito. Mahalaga rin ang obserbasyon na bumababa na ang insidente ng harassment sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Kung dati madalas ang balita ukol sa pambubuli ng mga Chinese vessels sa mga bangkang Pilipino, tila ngayon ay mas bihira na ang mga ulat na ganito. Ang pagbawas sa mga insidenteng ito ay maaaring magsilbing senyales na ang China ay nagluluwag sa kanilang agresibong postura. Sa halip na gawing target ang maliliit na mangingisda, tila mas binibigyang halaga na ngayon ng Beijing ang pagpapanatili ng kaayusan sa lugar. Para sa Pilipinas, ang ganitong hakbang ng China ay maaaring basahin bilang isang pagbibigay-pugay sa kanilang karapatan at presensya sa WPS. Mas kapansin-pansin din ang pagbabago sa tono ng China pagdating sa diplomatikong pakikipag-usap sa Pilipinas. Kung dati maangas at matigas ang kanilang retorika, ngayon ay mas bukas sila sa negosasyon. Sa halip na gumamit ng mapanindak na pananalita, mas pinipili nilang magbukas ng mga pinto para sa dialogo. Ang ganitong pagbabago sa taktika ay maaaring magsabi na sila'y naghahanap na ng isang diplomatic exit strategy. Ang pagiging mas bukas sa pakikipag-usap ay naglalatag ng posibilidad na handa silang harapin ang mga issue sa paraang hindi nagbubunga ng mas matinding alitan. Higit pa rito, tila may mga palatandaan na maaaring suportahan ng China ang isang ASEAN-led resolution ukol sa WPS. Ang isang hakbang na ito ay maituturing na radikal na pagbabago, lalo na kung dating kinokontra ng Beijing
ang ganitong mga resolusyon. Ang aktibong pagsuporta sa isang ASEAN initiative ay maaaring magpahiwatig na handa na ang China na bumitaw sa kanilang agresibong claim at maghanap ng isang mas katanggap-tanggap na solusyon. Sa ganitong paraan, nagpapakita ng intensyon ng China na makibagay sa mas malawak na komunidad ng Asya at ipakita ang kanilang pagiging responsable sa harap ng mga kalapit na bansa. Ang mga indikasyong ito, ang pag-iwas sa direktang military confrontation, ang pagpayag sa joint exploration agreements, ang pagbawas ng harassment sa mga mangingisda, ang pagbabago sa diplomatikong tono, at ang posibleng pagsuporta sa isang ASEAN resolution, ay malinaw na senyales na maaaring binubuksan na ng China ang pinto sa mas mapayapang solusyon. Sa kabila ng kanilang matagal ng matigas na paninindigan, tila ngayon ay may espasyo na para sa dialogo at kompromiso. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, hindi lamang napapawi ang tensyon, kundi nabibigyan din ng pagkakataon ng Pilipinas na mas mapalakas ang kanilang posisyon sa West Philippine Sea.